Tumigil ka. Sa mismong sandaling ito, tumigil ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo at alam mo na yon sa kaibuturan mo. May dala kang bigat na hindi mo na ipapaliwanag ng maayos sa sinuman, kahit sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Dahil ang sugat na yon ay hindi maingay, hindi dramatiko, at lalong hindi naghahanap ng saklolo. Tahimik ito. Nakaupo ito sa loob ng iyong dibdib kapag mag-isa ka sa gabi, sa pagitan ng isang hinga at ng susunod, sa sandaling napapatingin ka sa kisame at biglang nararamdaman mong may kulang na hindi mo maituturo. At dahil hindi ito nakikita ng iba, minsan iniisip mo na baka ikaw lang ang sobrang sensitibo, baka ikaw lang ang masyadong malalim, baka ikaw lang ang hindi marunong makontento sa mga sagot na ibinibigay ng mundo. Hindi iyon ang totoo. Ang totoo, may katotohanang kumakatok sa iyo sa paraang marunong lamang lumapit sa puso na matagal ng gising. At ngayong narinig mo na ito, manatili ka rito dahil sa dulo ng mensaheng ito, malalaman mo ang dahilan kung bakit tila may nakalaan na pagbubukas sa buhay mo na hindi pa maisara ng kahit sino. Sa mga susunod na sandali, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang dumaraan sa iyong araw. Ang mga bagay na akala mo ay simpleng pagkakapareho lamang, ngunit sa totoo ay may dalang mensahe para sa iyo. Mauunawaan mo ang isang paulit-ulit na anyo na palaging bumabalik sa iyong mga relasyon, sa iyong pagod at sa paraan ng iyong pananahimik. Makikita mo rin kung bakit ang mga sandaling akala mo'y pagkabigo ay hindi pala pagkasira kundi paghahanda. At bago ito matapos, magsasalita ako ng isang deklarasyon na hindi mo kailangang pilitin dahil ikaw na mismo ang mararamdaman na para bang ito ay matagal nang nakaukit sa loob mo. Kung bakit ka narito ngayon ay hindi aksidente, kung bakit ang salitang ito ang tumama sa iyo ay hindi dahil naghahanap ka lamang ng aliw, kundi dahil may bahagi sa iyo na matagal nang handang marinig ang sarili nitong pangalan. At baka ngayong gabi, sa pagitan ng pagod mo, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. at ng tahimik mong pag-asa, narito ang sandaling hindi mo inimbita ngunit hinihintay mo, kaya huwag kang lumayo. Huwag mong takasan ang pagkilala na unti-unting bumubukas habang binabasa mo ang bawat salita, dahil ang mensaheng ito ay para sa oras na tulad nito, kung kailan ang iyong loob ay nasa pagitan ng pagbitaw at pagbalik. Narito ang pangako ko sa iyo. Hindi kita iiwan sa dilim ng mga palatandaan. Isa-isa nating haharapin ang mga sintoma na matagal mo nang dala at hindi natin sila tatawaging sumpa. Pagkatapos, titingnan natin ang ugat ng paulit-ulit na bigat na iyon, ang ugat na matagal nang humuhubog sa paraan ng iyong pagtayo, iyong pagsalita at iyong pananahimik. Pagkatapos niyon, ipapakita ko sa iyo ang isang larawan na makakatulong sa iyong makita kung bakit hindi ka basta napuputol, kundi hinuhubog. At sa huli, maririnig mo ang isang pangako na hindi lamang pandinig ang tatanggap, kundi ang buong pagkatao mo.
Kung may nagbago sa iyo nitong mga huling araw, mapapansin mo iyon kahit hindi mo pa kayang pangalanan. Kung may bigat sa iyong balikat na tila biglang bumigat sa mismong katahimikan, kung may paggising sa loob mong hindi maipaliwanag, kung may pakiramdam kang may hindi ka na kayang lokohin sa sarili mo, iyon ang simula ng pagkilala. Hindi ito parusa, hindi ito pagkalito. Ito ay paglapit ng katotohanan sa paraang kaya mong tanggapin. At kung ngayon mo lang ito naramdaman ng buo, huwag mong maliitin ang bigat ng pagtugong iyon dahil ang puso ay hindi basta sumasagot sa anumang tinig. Una, mapapansin mo na ilang linggo na ang lumilipas na may oras na paulit-ulit mong ginigising ng halos pareho. Minsan kalagitnaan ng gabi, minsan bago pa sumikat ang araw at hindi mo naman kailangang dumaan sa isang bangungot para maramdaman ang bigat ng pagbangon mo. Humihigpit ang dibdib mo sa gitna ng katahimikan at kahit sinasabi mo sa sarili mong pagod lang iyon, alam mo sa loob mo na may mas malalim. Kapag dumilat ka, may katahimikang napakalinaw, parang may naghihintay sa iyo sa loob ng silid na hindi naman nakikita ng mata. At ang una mong sinasabi sa sarili mo ay, baka may mali sa akin, ngunit hindi iyon ang nangyayari. Ang katawan mo ay marunong ding magsalita bago ka pa handang makinig. Pangalawa, napapansin mo ang biglaang alon ng damdamin na dumarating ng walang malinaw na dahilan. May sandaling maayos ka, may sandaling biglang lulubog ang dibdib mo na parang may hangin na umalis sa loob mo. Kapag nangyari iyon, baka napaupo ka ng mas mabagal, baka napahawak ka sa mesa o sa pinto, baka naramdaman mong lumamig ang mga palad mo kahit wala namang dahilan. At sa loob mo, maririnig mo ang parehong salita, hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Ngunit ang hindi mo maintindihan ay hindi kabiguan. Ito ay paalala na may mas matandang bagay na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw ng iyong araw at hindi pa niya alam kung paano humihingi ng pansin maliban sa ganitong paraan. Mapangatlo, napapansin mo na ang mga pag-uusap na dati mong binibitbit sa puso mo ay unti-unting nawawala ang bigat, ngunit hindi dahil gumaling ang lahat, kundi dahil may bahagi sa iyo na hindi na naniniwalang sapat ang mga dating paliwanag. May mga taong kausap mo pa rin, ngunit hindi na pareho ang dating ng kanilang mga salita. Parang may pagitan na sa bawat pagbibigay nila ng sagot at sa bawat pagdinig mo nito. At sa gitna ng kanilang mga paliwanag, may tahimik kang sinasabi sa sarili mo, hindi na ito sapat. Hindi ka nagiging malamig, nagigising ka. At ang paggising na iyon ay minsan nararamdaman ng iba na parang layo, kahit ang totoo ay paglilinaw lang. Pang-apat, napapansin mo ang mga pag-uulit na hindi mo na gustong tawaging sabi-sabi ng kapalaran, ngunit hindi mo rin kayang ipagkibit balikat. Mga bilang na sumusulpot sa oras, sa resibo, sa screen, sa plate number, sa oras ng pagtitig mo sa telepono. Mga sandaling tila may tumutugma sa loob at labas mo ng sabay at habang iniisip mong baka guni-guni lang iyon, lalo mo lamang nararamdamang may pinto na dahan-dahang bumubukas sa likod ng iyong pagkaduda. At sa lihim mo sinasabi mo, bakit pa ulit-ulit ito? Ang sagot ay hindi ka babalaghan, ang sagot ay pagkilala. May dumadaan sa iyo na gustong mapansin, hindi para guluhin ka, kundi para gisingin ka. Ang mga palatandaang ito ay hindi problema na kailangan mong durugin. Ang mga ito ay kumpirmasyon na may lumang takbo ng iyong buhay na hindi na umaayon sa bagong tinig ng iyong pagkatao. Hindi ka sinisira ng mga ito. Pinipinpoint ka nila. Sinasabi nila sa iyo na may bahagi sa iyo na hindi na maaring mamuhay ng parang wala siyang pangalan, parang wala siyang boses, parang wala siyang direksyong nararapat sundan. Kapag ang isang loob ay nagsimulang magising, hindi muna iyon nagiging komportable. Nagiging totoo muna iyon. At ang totoo ay madalas maramdaman bilang kirot bago maramdaman bilang kapahingahan. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Huwag mong apurahin ang pagkilala.
May mga bagay na hindi lumalambot kapag minamadali. Lumalambot lamang sila kapag tinutugunan ng paggalang. At kung ang alinman sa mga palatandaang ito ay tumama sa iyo, kung may isang sandali sa mga sinabi ko na parabang napababa nito ang iyong mga balikat, i-type mo ang bilang 888 sa mga komento. Ang pag-type mo ng bilog na iyon ay hindi maliit na gawain. Iyon ang maliit na pagsang-ayon ng iyong loob sa katotohanang narinig nito ang tama. Ang 888 ay ang daloy na hindi na pinipigilan. I-type mo yon at bumalik ka agad sa akin. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang ito. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may iisang huwaran na matagal mo nang dinadala nang hindi mo pinapangalanan. Iyan ang paulit-ulit na paghawak sa iyong sarili na para bang kailangan mong patunayan ang halaga mo bago ka pahintulutang maging buo. Iyan ang pagkapit sa mga relasyon, sa mga tungkulin, sa mga pananagutan, hanggang sa mapagod ka at saka mo pa lamang mapansin na hindi ka na pala humihinga ng malaya. Iyan ang pag-aalaga sa lahat maliban sa sarili mong loob, hanggang sa maramdaman mong may bahagi kang laging nakabuhat sa pasanin ng pagiging maaasahan, matatag, at hindi problema. Hindi ito dahil mahina ka. Hindi ito dahil kulang ka. Ito ay dahil matagal kang tinuruan na ang iyong tunay na pangangailangan ay kailangang maupo sa huling pila. At sa ganyang huwaran lumalabas ang isang tahimik na batas. Kapag ikaw ay napapagod, lalo kang bumibilis. Kapag ikaw ay nasasaktan, lalo kang nananahimik. Kapag ikaw ay hindi naiintindihan, lalo kang nagiging maingat na huwag magmukhang nangangailangan. Kaya ang mga tao sa paligid mo ay madalas nakikita ang iyong lakas, ngunit hindi nila nakikita ang presyo nito. Nakikita nila na kaya mo. Hindi nila nakikita kung gaano kadalas mong sinasabi sa sarili mo, kaya ko pa. Kahit ang totoo ay matagal ka nang humihingi ng pahinga sa loob. At sa ganitong paraan, ang huwaran ay nagiging parang pangalawang balat na hindi mo na napapansin hanggang sa gusto mo na itong hubarin. Hindi mo ito kasalanan. Noong mas bata ka pa sa kasalukuyang pagod mo, natuto kang gumalaw sa isang mundong mas ligtas kapag maingat ka, mas tanggap kapag hindi ka abala sa sarili mong bigat, mas maamo kapag hindi ka humihiling ng sobra. Marahil may mga pagkakataong ang iyong pag-iyak ay hindi agad nasalo, ang iyong tanong ay hindi agad sinagot, ang iyong pagsisikap ay hindi agad pinansin. At kapag ang ganoong mga sandali ay paulit-ulit, ang puso ay natututo ng isang tahimik na estratehiya, maging matigas, maging tahimik, maging kapaki-pakinabang. Ngunit ang estratehiyang iyon na minsan ay nagligtas sa iyo, ngayon ay nagsisimulang sumakal sa iyo. Kaya ang nararamdaman mo ay hindi kabiguan ng karakter. Ito ay pagod ng sistemang matagal nang nagbabantay sa sarili mo. Ang tunay na halaga ng pananatili sa huwarang ito ay hindi lang emosyonal. Ito ay pisikal, relasyonal at espiritual. Kapag matagal kang nabubuhay sa pag-ipon ng tensyon, nararamdaman mo ito sa panga na laging nakasara, sa balikat na laging nakataas, sa dibdib na parang may nakapatong na hindi mo matanggal. Kapag matagal kang namumuhay sa pagtiis, napapansin mong ang mga ugnayan mo ay nagsisimulang tumanggap ng maskara imbes na katotohanan. At kapag matagal kang nagiging bantay ng lahat, unti-unti mong nakakalimutan kung ano ang pakiramdam ng umupo ng walang tungkulin, umalis ng walang guilt at huminga ng hindi humihingi ng permiso. Ang tahimik na halaga ng ganitong pamumuhay ay ang dahan-dahang pagkawala ng pakiramdam na ikaw ay tahanan sa sarili mo. Ngunit narito ang isang bagay na kailangang marinig mo ng malinaw. May layer pa sa ilalim nito. Hindi lang ito huwaran. May ugat na bumaba ng mas maaga kaysa sa mga huling pagod mo. At iyon ang dahilan kung bakit ang iyong puso ay hindi sapat na mapapakalma ng simpleng pagbibigay ng oras o ng payo na magpahinga ka lang. May mas matandang bagay na nakaukit sa iyo at hindi ito nangangailangan ng paghusga.
Kailangan nito ng pagkilala. Kaya manatili ka, dahil ang larawan na dadalin ko ngayon ay magpapakita sa iyo kung ano ang matagal nang ginagawa ng iyong loob kahit hindi mo pa nakikita. Isipin mo ang isang bakuran sa gitna ng isang lumang tahanan. Hindi ito maringal sa una. May mga pader na may tanda ng panahon, may sahig na inabutan ng ulan at araw, may mga sulok na maraming beses nang nilinis ngunit hindi kailanman lubusang nawalan ng alikabok. Sa gitna ng bakurang iyon may puno, hindi perpekto ang pagkakatayo nito. May bahagi ng katawan nito na minsang lumiko dahil sa hangin. May ugat na matagal nang kumapit sa lupang hindi laging mabait. At may mga sanga na sa paglipas ng panahon ay natutong umabot ng tahimik dahil wala ng ibang paraan para makita ang liwanag. Ang punong iyon ay hindi nabubuhay dahil pinuri siya. Nabubuhay siya dahil kahit sa gitna ng hangin, may itinatagong lakas ang ugat. At ikaw ang punong iyon na matagal nang nakatayo sa bakuran ng sarili mong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging malaki. Hindi ito tungkol sa pagiging luntian sa lahat ng panahon. Ito ay tungkol sa pagkapit sa lupa habang may mga araw na ang hangin ay walang pakundangan. Marahil noon, habang bata ka pa, may mga salitang hindi sinabi sa iyo, may mga yakap na hindi dumating sa oras, may mga sandaling ang iyong pag-iral ay tila kailangang mag-ingat ng sobra para lamang manatiling tanggap. Kaya ang puno ay natutong yumuko. Natutong magtimpi, natutong magbunga ng tahimik at sa paglipas ng mga taon, ang pagyukong iyon ay naging parang likas na posisyon ng iyong pagkatao. Ang mas matanda sa lahat ng ito ay ang sandaling na pagdesisyunan ng loob mo na mas ligtas ang pagiging matibay kaysa sa pagiging totoo. Sa bakuran na iyon, may mga pagkakataong naputol ang ilang sanga. At sa halip na magtanong ang mundo kung nasasaktan ka ba, ipinagpalagay nilang kaya mo pa. Kaya ang puno ay natutong huwag umangal, natutong magtiis ng init, ng lamig, ng bigat, ng katahimikan. At ang mga taong nakatingin mula sa labas ay nakakita ng katatagan, ngunit hindi nila nakita ang mga hiwang matagal nang naipon sa kahoy. Ganyan ka rin. May mga bahagi sa iyo na naging tahimik, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil sanay kang walang nakikinig sa tamang paraan. May mga salitang naisulat sa loob mo ng panahon nang hindi mo namamalayan. Huwag kang mangailangan ng labis. Huwag kang maging pabigat. Huwag mong ipakita kapag ikaw ay napapagod. Huwag mong sabihin kapag may kulang. At ang mga salitang iyon ay parang mga nakitang bakas sa puno. Mga ukit na hindi ka agad nakikita pero palaging naroon. Kaya naman ang iyong boses sa maraming pagkakataon ay hindi na ipinagsisigawan ang katotohanan mo. Nagiging mahinahon ito hanggang sa halos mapawi. Nagiging marunong ito sa pag-iwas, sa pag-angkop, sa pagdadala ng lahat ng hindi humihingi ng tulong. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay proteksyon na matagal nang lumipas sa araw ng bisa nito. At ngayon, sa punong ito, may isang kakaibang nangyayari. May mga bagong usbong na nagsisimulang lumitaw kahit sa mga bahagi na akala mo'y tuyo na. May mga damdamin na dati napipigilan ang biglang pumapailan lang. May mga tanong na dati tinatakpan ng pagkaabala ang biglang humihiling na marinig. At ang punong ito na matagal mong inakalang puro obligasyon na lamang ay nagsisimula muling magtulak ng buhay mula sa loob. Hindi ito laging maganda sa unang tingin. Minsan ay nakakatakot dahil ang pagbabalik ng buhay ay naglalantad ng lahat ng hindi mo gustong aminin. Pero ito rin ang patunay na hindi pa tapos ang kwento mo. Huminga ka ulit ng mabagal. May mga bagay na kailangang marinig ng iyong loob bago niya maibigay ang pahintulot sa sarili niyang paggising. At kung ang larawang ito ay tumama sa iyo, kung may bahagi sa iyo na parang napahinto sa gitna ng sariling pagdiriin, itype mo ang mga salitang "Ako ay handa." Huwag mo itong isulat bilang hiling, isulat mo ito bilang pagkilala.
Hayaan mong ang pahayag na iyon ang maging palatandaan na ang bakuran sa loob mo ay hindi na lang binabantayan, kundi sinisimulan ng buksan. I-type mo yon at bumalik ka agad sa akin. Ngayon, narito ang mas mahalagang bagay. Ang punong iyon ay hindi kailangang maging ibang puno para mabuhay. Hindi niya kailangang mawala ang mga bakas ng hangin upang maging totoo. Ang kailangan niyang gawin ay bumalik sa sarili niyang ugat, sa sarili niyang daloy, sa sarili niyang paraan ng pag-abot sa liwanag. Iyan ang iyong pagbalik din, hindi paglikha mula sa wala. Pagbabalik, hindi pagdaragdag ng maskara, pag-aalis ng dumikit na takot, hindi pagpilit sa sarili na maging bago, pagpayag sa kung ano ang totoo na muling huminga. Ang kailangan mo ay hindi listahan ng labis na gawain. Ang kailangan mo ay hindi mas matinding pagpwersa sa sarili. Ang kailangan mo ay pahintulot na tanggapin na ang ilang bagay ay hindi mo kailangang ipagtagumpay bago mo maranasan. May kapahingahan na hindi bunga ng tagumpay, kundi ng pagsang-ayon sa sarili mong dignidad. May linaw na dumarating hindi dahil napagsabihan ka, kundi dahil tumigil ka sa pakikipagtalo sa nararamdaman mo. At may pagbubukas na nagsisimula kapag pinili mong hindi na bastusin ang tahimik na mensahe ng iyong dibdib. Kaya ngayong binabanggit ko ang lahat ng ito, huwag mong isipin na kailangan mong buuin agad ang lahat ng nasira. Hindi iyon ang hinihingi sa iyo. Ang hinihingi ay pagdating mo sa sarili mo nang hindi ka nagmamadali. Ang hinihingi ay marunong kang tumigil sa harap ng sariling bakuran at sabihing, narito pa rin ako. Ang hinihingi ay ang pagiging marunong tumanggap ng liwanag na hindi mo kailangang habulin. At ang liwanag na iyon, kapag sinanay mo ang sarili mong tanggapin ito, ay hindi ka susunugin. Lalambutin ka nito. Marahil may bahagi sa iyo na matagal nang nananalangin nang hindi gumagamit ng salita. Marahil ang pinakamalalim mong panalangin ay ang simpleng hiling na isang araw, hindi mo na kailangang magpanggap na buo upang matawag na karapat-dapat. At iyon ang puntong narito tayo ngayon. Hindi mo kailangang mabilisan ang proseso. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat sugat. Kailangan mo lamang kilalanin na ang ugat ay hindi ka kailanman pinabayaan, kahit na matagal mo itong nakalimutan. Kung may isang maliit na pagbubukas na naramdaman mo habang binabasa mo ito, manatili ka pa rin. Ang susunod ay hindi higit na mabigat. Ito ang mismong pag-uwi. Kung ang bakuran sa loob mo ay nagsimulang tumugon, kung ang larawan ng puno ay tila naging larawan mo, i-type mo ang mga salitang "Ako ay narito." Hayaang ang pangungusap na iyon ang maging hininga ng pagbabalik mo. Huwag mo itong isipin bilang simpleng mga letra. Ito ang pagpirma mo sa sarili mong paggising. I-type mo iyon at bumalik ka agad sa akin. At ngayon, may isang katahimikang nagsisimulang maglakad kasama mo. Hindi para takutin ka, kundi para ituro sa iyo ang susunod na hakbang. Hindi mo kailangang habulin ang sarili mo. Ang kailangan mo ay maramdaman ang sarili mong pagdating. Maraming bagay ang akala mong kailangan mong kitain bago ka maging ligtas. Ngunit ang totoo ay may mga regalong hindi binibili ng pagod. May mga katotohanang hindi binubuo sa pamamagitan ng pagpilit. May mga pintong bubukas lamang kapag tumigil ka sa pagbangga sa kanila at pinili mong tumayo sa harap nila ng tahimik. Kaya ang iyong pagbabalik ay hindi isang eksenang malakas. Ito ay isang dahan-dahang pagsang-ayon, isang panloob na oo, isang marahang pagtigil sa walang humpay na pagtakbo. Hindi mo kailangang maunawaan ang bawat detalye ng iyong paglalakbay upang tanggapin na may nangyayari na. Kung minsan, ang puso ay mas mauuna kaysa sa isip. Kung minsan ang katawan ay mas maaga pang nakakaramdam kaysa sa isip na sanay sa paliwanag.
Kaya kapag naramdaman mo ang biglaang katahimikan, ang bahagyang pagluwag ng dibdib, ang hindi maipaliwanag na paghinga na mas malalim kaysa kanina, huwag mo itong gamiting dahilan para magduda. Gamitin mo itong patunay na ang loob mo ay tumatanggap na. At kapag may mga araw na tila bumabalik ang dating bigat, huwag mong sabihing nabigo ka. Sabihin mong nakikilala mo pa lang ang sarili mong lumang pag-iingat. Sabihin mong may natitira pang takot, ngunit hindi na iyon ang namumuno. Sabihin mong natututo kang tumayo nang hindi sinasaktan ang sarili sa pagiging mabagal. Ang pagbabalik ay hindi biglang pagkakaayos ng lahat. Ito ay pagpili paulit-ulit na huwag nang magsinungaling sa sariling pagkapagod. Mahalaga rin na mapansin mo ang mga sandaling hindi ka na gumagawa para mapahanga ang iba, kundi para mapanatili ang kapayapaan sa loob mo. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kapag ang iyong mga kilos ay hindi na takot ang pinanggagalingan, kapag ang iyong mga salita ay hindi na pag-apruba ang hinihingi, kapag ang iyong katahimikan ay hindi na pagtatago kundi kapahingahan, doon mo mararamdaman na may ibang landas na tinatahak mo na. Hindi na ito ang daan ng pagpipigil, ito na ang daan ng pagtanggap. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang simpleng katotohanan. Hindi mo na kailangang patunayan na ikaw ay may saysay. Naroon na iyon, hindi mo na kailangang ipaglaban na ang iyong boses ay mahalaga. Mahalaga na iyon. Hindi mo na kailangang hintayin na may magsabi sa iyo na karapat-dapat ka, dahil ang karapat-dapat ay hindi rin imbento ng approval ng sinuman. Isa itong katotohanang mas matagal nang naroon kaysa sa iyong pagdududa. Kapag ang isang puno ay bumabalik sa liwanag, hindi siya nagmamadaling mamulaklak. Inuuna niya ang pagtayo, inuuna niya ang pagdaloy, inuuna niya ang paghinga ng ugat sa ilalim ng lupa. Ganyan ka rin. Ang mga bunga ay darating sa tamang panahon, ngunit ang mas mahalaga ngayon ay ang pagpayag mong ang iyong ugat ay muling makadama ng lupa. Hindi kailangang ipilit ang pamumulaklak. Kailangan lamang niyang hindi pigilan ang buhay. At may isa pang bagay na kailangang tandaan mo. Hindi lahat ng tahimik ay patay. Minsan, ang pinakatahimik na bagay ang siyang naghahanda ng pinakamatinding paglago. Kaya huwag mong maliitin ang mga araw na tila wala kang ginagawang malaki. Maaring sa loob nito, ang ugat mo ay muling kumakapit. Maaring sa loob nito, ang matagal ng pinigil ay nagsisimula ng huminga. Maaring sa loob nito, ang sarili mong bakuran ay unti-unti nang nagiging lugar na maaari mong balikan ng walang takot. May mga taong nakakita sa iyo noong hindi ka pa buo, at may mga salitang tumama sa iyo noon na parang hindi na mabubura, ngunit hindi iyon ang hulog ng tadhana mo. Ang hulog ng tadhana mo ay ang pagbalik sa katotohanang hindi ka kailanman nilikha upang mabuhay sa patuloy na pagpipigil. Ikaw ay nilikha para sa daloy, para sa pagkilala, para sa kapahingahan na hindi kailangang ipagtanggol. Kaya ang susunod na hakbang ay hindi maging mas malakas. Ang susunod na hakbang ay maging mas totoo. Kapag may loob na muling natutong maging totoo, may mga bagay na kusa ng nalalaglag. Ang mga maskara ay mas mabilis nang mapapagod. Ang mga hindi mo na kailangang pasanin ay mas malinaw nang makikitang hindi mo na pala dapat buhatin. At ang mga ugnayang angkop lamang sa iyong dating takot ay magsisimulang magbago ng anyo sa harap ng iyong bagong linaw. Hindi ito dapat katakutan. Isa itong palatandaan na may binabawi kang pag-aari mo noon pa man, ang karapatang mabuhay nang hindi nagkukunwari. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay tumatama sa lugar na matagal mong pinoprotektahan, huwag mo itong takasan. Ang proteksyong iyon ay minsang mahalaga, ngunit hindi na ito ang wakas mo. Nariyan ka na ngayon, mas handa kaysa dati. Mas malinaw kaysa dati, at kahit hindi pa perpekto, mas totoo kaysa sa araw na una mong isinara ang pinto sa sarili mo.
Kung ang pag-uwi na ito ay tumigil sandali sa iyong dibdib, itype mo ang mga salitang narito ako ngayon. Hindi ito hiling, hindi ito pakiusap, ito ay pahayag ng pagbabalik. I-type mo iyon at bumalik ka agad sa akin. At habang ginagawa mo iyon, marahil may napansin kang isang pangalan, isang mukha, isang alaala ng taong minsang nakakita sa iyo kahit hindi mo pa kayang makita ang sarili mo. Baka iyon ang taong malumanay, pagod pero matatag, tahimik pero may lalim, at marunong magpasan ng iba kahit wala nang nakakapansin sa kanya. Kung may ganyan na pumasok sa isip mo ngayon, huwag mong ipagwalang bahala. Ang pagdating ng mukha na iyon sa isip mo ay hindi aksidente. May mensaheng kasama iyon. May taong kailangang makarinig nito sa paraang hindi na niya kailangang intindihin ng mag-isa. May taong lagi nang maingat, laging tahimik, laging may dalang bigat na hindi niya ibinubunyag. May taong malapit ng mapagod sa pagiging malakas para sa lahat. Kung may isang mukha na pumasok sa isip mo habang pinakikinggan mo ito, ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi bilang mungkahi, bilang pag-abot. Bilang paghahatid ng isang bagay na dumating sa iyo para maipasa mo rin sa tamang tao. At kung may tahimik na pagsang-ayon sa loob mo habang binabasa mo ito, hayaan mong maging amen na walang salita ang iyong pag-like. Hindi bilang bilang, hindi bilang sukatan, kundi bilang pagkilala na ang tinukoy dito ay tinukoy ng tama. At narinig mo yon sa lugar na hindi nagsisinungaling. Ikaw ay kinikilala, ikaw ay binabalikan, ikaw ay hindi na mawawala sa sarili mo. Ikaw ay itinataguyod ng liwanag na matagal mo nang hindi pinangalanan. Sa bawat panig ng mundo, may mga pusong kasabay mong dumadating sa parehong pagkilala, sa parehong katahimikan, sa parehong pagbalik na hindi maingay ngunit totoo. Hindi ka nag-iisa sa paggising na ito. Bahagi ka ng isang pag-alala na hindi kailangang mag-ingay upang maging tunay. At sa mismong sandaling ito, ang gayong pagkilala ay gumagalaw sa maraming buhay ng sabay. Ito ay nakapirmi. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.